Sa bawat syudad, may overpass na parang ordinaryo lang sa araw pero nagiging tahimik na saksi sa mga krimeng hindi nasusolusyonan sa gabi. Ito ang kwento ng isang kaso na ginulat ang buong lungsod ng Quezon City noong 2019. Ang kasong pinangalanang The Faceless Woman Case. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. 5:00 ng umaga, madaling araw pa. Isang street sweeper na si Aling Corazon ang naglilinis ng footbridge sa may Commonwealth Avenue. Sanay na siya sa katahimikan pero napansin niyang parang may katawan na nakahandusay sa gitna ng overpass. Noong una, inakala niyang lasing lang. Pero nang lumapit siya, napaatras siya sa takot. Walang mukha ang babae. Hindi dahil natatakpan, kundi literal na wala. Parang pinahiran ng chemical. Makinis, maputla, parang manika. Walang ID, walang cellphone, walang kahit anong pahiwatig kung sino siya. Tumawag agad siya ng pulis. Pagdating ng mga investigador, unang napansin nila, walang foul play sa katawan, walang sugat, walang dugo, walang sapilitang paggalaw. Ang medyo kahina-hinala, may faint smell ng parang industrial chemical sa paligid. May CCTV ang overpass, pero ng araw na iyon, nag-blackout ang kamera mula 1:13 ng umaga hanggang 2:04 ng umaga. Eksaktong window kung kailan pinaniniwala ang nangyari ang krimen. Hindi raw nagkaproblema sa power ang lugar. Parang sadyang pinatay ang CCTV. Nakita ang isang lalaking naglalakad pabalik-balik sa ilalim ng overpass ilang minuto bago mag-blackout ang CCTV. Kilalang tambay, may record sa petty crimes. Inaresto siya. Pero nung kinunan ng fingerprints ang katawan ng biktima, wala ring fingerprint. Kasing kintab ng plastik ang balat. Hindi yun gawa ng isang tambay. At nang tanungin ng lalaki, hindi ako umakyat dyan. Hindi ako pumatay. Tingin ko, may nakakita sa akin bago i-off yung ilaw. Sino? Yung babae. Nakatingin siya sa akin, bawas yung mukha niya. pero ayon sa forensics, bago pa man madiscover ang katawan, matagal nang patay ang babae. 1 linggo matapos ang pagkamatay ng babae, may lumapit sa presinto, isang nurse na nagpakilalang kapitbahay ng biktima. Ang pangalan daw ng babae ay Marites Guerra, 29 na taong gulang, isang chemical lab assistant sa isang private medical research company sa QC. Pero may isang kakaibang detalye. May nangyaring lab explosion 3 buwan bago siya mawala. 2 ang namatay, si Marites ang nakasaksi. At pagkatapos ng insidente, bigla siyang nag-file ng resignation. Nang puntahan ng pulis ang kumpanya, madami silang red flags. Mahigpit ang security. May 3 floors na restricted access. May rumors na may ginagawang illegal chemical testing. At nang i-request ng pulis ang full employment record ni Marites, hindi raw nila alam kung sino si Marites Guerra. Walang record ng employee na ganun. Pero may isang janitor na nagsabi, Sir, siya yung babae sa lab coat na palaging umiiyak. Lagi siyang nagtatago pag may dumaraan na supervisor. Matapos i-examine ng NBI, ang mukha ni Marites ay hindi basta pinahiran ng chemical. Mukhang sinubukan burahin ang identity niya gamit ang isang high-grade solvent na hindi pa available sa public market. At ang mas disturbing, yung chemical na nakadikit sa katawan niya ay pareho sa sample na galing sa restricted section ng dating pinagtatrabahuhan niya. Ibig sabihin,
internal ang krimen at may gustong magtanggal ng dahilan bakit siya pinatahimik. Sa wakas, nakuha ng pulis ang CCTV sa barangay malayo sa overpass at doon nakita ang shocking clip. Si Marites naglalakad ng mabilis, parang may humahabol. May hawak siyang bag na parang puno ng dokumento. Huminto siya sa isang poste, tumingin sa kamera. At sa bibig niya na binasa ng investigator sa slow motion, mukhang sinabi niya, Help me. sa likod niya, may aninong lalaki, matangkad, nakahood, may dalang metal case. Pagbalik ng pulis para mag-follow up sa kumpanya, sarado na ito, nakapadlock. May notices for shutdown, walang empleyado, parang iniwan overnight. At may dumating na mga truck na may logo ng Government Biohazard Disposal Unit para kunin ang laman ng building. Pero nang sinubukan ng pulis na humingi ng court order para siyasatin, na-deny. Walang dahilan, walang memo, as if may invisible wall na pumipigil sa investigasyon. 2 buwan matapos ang insidente, may anonymous na nagpadala ng envelope sa desk ng lead investigator. Walang return address. Sa loob, isang USB, isang picture ni Marites at isang note, "She tried to expose us. Now you know the truth." Nang buksan ang USB, nandoon ang mga scanned lab reports na may signature ni Marites. Mga dokumento tungkol sa human chemical exposure experiments na ginawa raw sa hindi kilalang mga test subjects. At doon nila nakita ang pinakakatakot na dokumento, Identity Dissolution Chemical, Stage 2 Testing. At under risk, nakasulat, Skin Erasure. Exactly kung ano ang nangyari kay Marites. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman kung sino ang lalaking nasa CCTV. Hindi rin nahanap ang tunay na pangalan ng kumpanya. At ang case file ni Marites, classified na. Pero ang overpass kung saan siya natagpuan. Madalas daw, may nagrereklamo na may babaeng umiiyak sa gitna ng footbridge, walang mukha,